So, musta? Saturday unboxing na naman tayo. So, reference ng copy na lang dear. So, congrats sa mga nakakagets nun. Welcome to Tito Gaming. Sa mga hindi, check nyo na lang sa YouTube. Malamang lalabas yon. Anyway, so, bumili tayo ng Bumili tayo nitong, well, copy, K-A-P-I. Pero, ano to? Well, binabasa na natin bago ko bibili. Nakalagay naman doon kasi madaling basahin. So, naka-indicate naman doon, well, hindi siya tri-mode pero wireless or wireless device naman siya. Although, membrane, pero check natin. Pero kasi mura. Nasa 700, 800. Wait lang. Ano po 800 eh. Copy. Uy, nasa na yun? Nag-complete na pala. Okay, ayun. Ayun nga. 795 pala. To be exact, may onting discount. 725. Pwede na. Wala talagang discount sa mga panahon ngayon. Pero malapit na. Bare months. Actually, bare na naman. So, yan na nga. Oops. Okay. Iba yung kulay. Usually sa mga, hindi ko alam kung bakit, pero iba. Usually yung mga rack keyboards is yellow, black. Hindi ko alam kung nag-iba ba sila ng kulay, rebranding or recoloring. Pero hindi, iba. Ayos lang, wala lang, para nakakapanibago lang. Pero anyway, so yan na nga, copy membrane gaming keyboard. For a membrane now, actually mura siya. If magbe-base lang ako sa price, titingnan na lang natin kung sulit ba yung keyboard after natin siyang ma-open. Pero ayan na may specs niya. 2000 mAh, ABS plastic, okay. Membrane, RGB. So, ito yung sa mga parang may nag-comment kasi na naalala ko, parang nag-uubos ako ng mga comments kasi usually iniiwan ko lang doon may time tayong mga nakaraan. So, nagbabasa tayo ng comments. Meron ako isang na-replyan na parang naghahanap siya ng keycaps. Nakalimutan ko pangalan niya. Comment ka na lang dito, malamang makikita mo to kasi parang sabi niya sa yun Sunfox yata, Sunfox na keyboard. Parang sabi niya naghahanap daw siya ng keycaps para sa membrane keyboard dahil okay naman daw sa kanya yun. Parang kanya-kanyang trip, pero kasi eto, kung membrane yung hanap mo, feeling ko swak to sa mga naghahanap na membrane users. If yun nga, tulad noon, meron pa rin naman. Meron ilan-ilan. Pero anyway, so ito na nga. Shit. Okay. Kala ko nakadikit na naman yung wire. Okay, so copy. Standard na kasama ng rack, which okay. So how to connect 2.4, connect mo lang, and then Bluetooth 1.2. Mura to para sa membrane, pero hindi kasi alam ko may na-unbox din ako parang nasa ganung price, nasa less than 1,000 pero okay. So the moment of uy maganda. Okay. At bago tayo pumunta doon, thumbnail lang na mabilis. 3, 2, 1. Okay. Maganda siya. Hindi mo siya mapagkakamalang membrane. Yung itsura niya. Although, ito, pag nahawakan mo na, ramdam mo yung plastic na build quality niya. Tsaka ito, medyo, hindi ko to trip. Tingnan mo. Ito. Pag nakaganyan ka, pag nakaganyan ka, hindi mo to kita. Ito nasa likod. Pero pag, medyo kita mo eh. Hindi ko alam. Pero yan. So, yan yung on-off. Tapos, okay. So, hindi siya yung FN kasi nga membrane. So, yun yung ginawa nilang teknika. Pinagbabawal na technique. So, yung dongle. Ayan
Dongle, Bluetooth 1, Bluetooth 2. So, switch mo lang. Etong power na to, hindi mo siya magagamit na wired, nakalagay naman, naka-indicate naman, pero for power lang talaga siya. At least Type-C na. Good point yun, pero 'di ba? Para at least hindi ka na maghahanap ng USB Type A, pero kasi mga panahon ngayon puro Type-C na eh. O meron pa rin ilan-ilan, pero ayan, tsaka yung on-off. Sa gilid wala naman. Simple lang. And then syempre sa likod, oops, meron pa rin dual stand. Wait lang. Parang sumasabit. Medyo sumasabit to. Ayun o. Ayun, medyo sumasabit ito. Parang ganun yata talaga. May clicky something eh. Ayun o. Oops. Ito oh. Ewan ko kung ganito talaga yung quality or build niya, pero yun usual na dual stand hindi, pero okay. And then yung copy na brand or copy na model, pwede. Magaang siya, stand, tulad nga na sabi ko, kung yan, yung mga ginagamit na HP, yung mga Dell, yung pinapagamit sa office na office na keyboard. So ito yun, ganito yung feels. Type sound check. Si Peggy yung naririnig nyo. Okay, so nangihingi ng treats, pero so wala tayo masyadong expect doon. Wala rin naman nagbago, pero maganda yung typing feels niya, or yung pag-click niya. Actually okay oh. Connect pa natin. Wait lang. Ano yun? Anong gusto mo? Diyan lang, mamaya pagkatapos nito magtitreat si Peggy. Okay? Tuloy na natin. Typing test tayo. Hindi pala typing test. Typing simulation tayo. Parang taas. Parang mababa. Dito lang tayo sa second talaga. Ito sa akin, kanya-kanya eh. Pero sa akin, masanay ako sa ganito lang. Okay. Wait lang. Ano ba yun? Time first lang. Bigyan muna natin. Bigyan muna natin yung biscuit. Balikan ko kayo. So, going back. Typing test tayo. Typing test. Hindi. Check muna natin yung open. Open muna natin kung ano yung itsura. Kasi sabi RGB, no? So, check natin yung pagiging RGB niya. On. Ayun, ito kita. Maganda. Actually, maganda siya, oh. Pwede. Off na natin. So, may iba ba pag nagtagal tayo ng Bluetooth 1, Bluetooth 2? Wala. Ito lang, medyo makunat tong part na to. Medyo matigas ng onte, pero okay lang. Ayan. Okay. Saan pala yung dongle? Oo nga. Ito. Saan galing to? Nalaglag. Ay, walang lagayan. Ito. Di ko napansin kung saan, pero ito yung dongle. Wala, hindi magnet. Kaya nalaglag siguro. Ito, meron siyang tatak pala. Ayan, copy. Galing din umisip ng mga pangalan ng mga keyboard, no? So, pag ako nakapag-isip ng pangalan ng, ano kaya magandang pangalan ng keyboard na pag magbibigay ng magandang keyboard. Anyway, balik na tayo sa typing test. Okay. So, malamang yung nakaisip ng pangalan nito is Copy Lover. Okay. Testing. May mali. Okay,
nagets ko na yung ano, mali. Yung typing vibes, malayo talaga pag nag-jump ka na from membrane to mechanical keyboard. Yun hinahanap ko siguro, kaya parang iba yung feels pag nagta-type ako. At dahil dyan, bubuksan natin to. Although parehas lang naman to, pero syempre meron interesado. So ito na total nandito na tayo. Ayan ang itsura ng membrane keyboard sa hindi pa. Kung hindi mo pa nakita ngayon, first time mo makita dito, ayan itsura. Wala namang bago. Maganda dito, madaling linisan no. Although hindi ako kita niya yan? Nag-open tayo ng isang keyboard, sobrang may mga alikabok na. So kaya kailangan natin i-schedule yung linis ng mga keyboard natin. Pero anyway, going back sa keyboard na to, dahil dito yung focus natin para sa video na to. For the price of $795, sabihin na natin 800. Depende kasi kung makakakuha ka ng makakakuha ka ng voucher. So malamang oo, unless na bago ka sa online shopping at nakita mo may 800 pesos na keyboard at nabili mo na yun, and then after a few weeks or few days nakita mo bumili ka ulit tapos may lumabas na voucher, medyo magsisisi ka ng bagya. Pero hindi, for the price of 800, actually if you trip mo yung membrane, okay na. Okay siya. Hindi okay na, okay siya. Pero kung sa mechanical keyboard, actually entry level to no? Yung mga ganitong presyo. At plus na yung layout niya is 87 keys. Kasi yung mga ganito na nasa 1,000 pesos range, wired yun. So, mamimili ka talaga. Pero again, for the price of 800 for membrane, it's fine. Doon lang tayo magkakatalo kung nandun ka na sa level na tumalon ka na sa mechanical keyboard na part. Pero again, still okay pa rin naman to, pero para sa akin hindi ko na nakikita sarili ko nagagamit pa siya ng ganyan. siguro kung may ilan akong keyboard pwede, pero eto hindi ko siya magagamit na, lalo na ilan na yung keyboard natin. Pero again, pwede to kasi maganda to. Una, madaling bitbitin. Kung pumapasok ka sa opisina, pwede mong andali isuksok sa bag, magaang. Parang mas magaang pa rin siya sa mechanical keyboard, kasi unang mechanical keyboard may base siya, may kung ano-ano. Ito plastic lang. Anyway, again, for its price, okay na siya, sulit na siya. Yun lang, hindi ko trip itong part na to. Ito pwede naman palitan pwede naman magpalit ng keycaps, di ba? Pero medyo, yung kino-comment nung isa, medyo nahihirapan siya maghanap ng keycaps. Although alam natin meron na nagkalat yan, pero kanya-kanya. Pero still props sa sa RK, naglabas sila ng membrane keyboard. Okay lang. Ayan, so sa mga naghahanap ng membrane keyboard, 800 copy. Sakto lang. Sige na guys. Bye-bye. Babu.